Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong puno ng misteryo at kilabot? Sa video na ito malalaman nyo ang tungkol sa batang si Cecilia na lumaki sa isang tahimik na baryo, ngunit sa likod ng kanyang inosenteng mukha ay may tinatagong madilim na lihim. Isang trahedya ang nagdulot ng matinding pagbabago sa kanyang buhay at unti-unti lumabas ang kanyang tunay na anyo. Ano nga ba ang koneksyon ni Cecilia sa sunod-sunod na pagpatay sa kanilang lugar? Huwag niyong palalampasin ang nakakakilabot na kwento ni Cecilia dito sa Creepy Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Cecilia at nais kong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Salamat po sa inyong oras at pakikinig. Nakatira kami sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan kasama ang aking ama na si Dante at ina na si Karen. Ang aming bahay ay luma ngunit puno ng alaala. May mga lumang larawan sa dingding at mga antigong kasangkapan. Sa kabila ng aming simpleng pamumuhay, masaya kami at puno ng pagmamahala ng aming pamilya. Isang gabi, habang nagbabasa si Papa ng isang lumang libro sa sala, narinig niya ang pag-iyak ko mula sa aking kwarto. Agad siyang tumakbo at nakita akong nanginginig sa kama. May mga sugat sa ulo mula sa aksidenteng naganap noong bata pa ako. "Anak, nandito lang si Papa," sabi ni Papa habang niyayakap ako. "Hindi ka na muling masasaktan." Habang niyayakap ako ni Papa, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. "Papa, natatakot po ako," bulong ko. "Nandito lang ako, anak. Huwag kang mag-alala," tugon niya, pinapakalma ang aking takot. Nang ipanganak si Angelo, nagkaroon ng bagong pag-asa ang pamilya. Kahit na unay may kaba ako, natutunan kong mahalin at alagaan si Angelo na parang tunay na ina. Isang mainit na araw ng tag-init, nagpunta kami sa lawa para mag-picnic. Habang naglalaro si Angelo sa tabi ng tubig, biglang nadulas siya at nahulog sa lawa. Agad akong tumakbo para iligtas siya, ngunit huli na ang lahat. Habang tumatakbo ako papunta sa kanya, naramdaman ko ang malamig na tubig sa aking mga paa. "Angelo, kapit lang," sigaw ko, ngunit wala na siyang reaksyon. "Angelo, hindi, tulungan niyo kami," sigaw ko habang hawak-hawak ang malamig na katawan ng aking kapatid. Pagkatapos ng trahedya, iniwan kami ni Mama. Si Papa, kahit na walang emosyon, ay nanatiling matatag para sa akin. Binigyan niya ako ng isang kuting na pinangalanan kong Angelo, na naging bagong kasama ko sa bawat araw. Isang gabi habang sinusubukan kong sirain ang isang lumang laruan ni Angelo na nagpapaalala sa akin ng kanyang pagkamatay, aksidente kong nasugatan ang aking kamay. Ang sakit ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ilang araw matapos nito, natagpuan ko ang kuting na si Angelo na patay sa likod ng bahay. May mga sugat na tila gawa ng isang ligaw na hayop. "Bakit ganito?" tanong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng kuting. Naramdaman ko ang bigat ng aking puso, parang nawala na naman ako ng mahal sa buhay. "Papa, si Angelo, wala na siya," umiiyak kong sabi habang hawak-hawak ang malamig na katawan ng kuting. "Anak, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala kay Angelo," sabi ni Papa habang dahan-dahang kinuha ang kuting mula sa aking mga kamay. Sa paglipas ng mga araw, pinilit kong bumangon mula sa aking kalungkutan. Si Papa, kahit na tahimik, ay laging nandyan para sa akin. Sa pag-aalala ni Papa sa aking kalagayan, sinubukan niyang ayusin ang therapy para sa akin. Ngunit mas pinili kong umiwas dito at maghanap ng ibang paraan para makabangon. "Ayokong mag-therapy, Papa. Kaya ko to," sabi ko sa kanya. "Basta nandyan ka lang, okay na ako." Unti-unti akong nakahanap ng mga bagong kaibigan sa eskwela at nagkaroon ng interes sa fitness.
Naging bahagi ako ng isang grupo ng mga kabataan na mahilig sa pag-iehersisyo. Cecilia, sumama ka sa amin. May bagong gym na bukas malapit sa plaza. Anyaya ng aking kaibigan na si Liza. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, may isang bully na nagpakita ng masamang intensyon. Hindi ako nagpatinag at ipinagtanggol ko ang aking sarili. Anong problema mo? Tanong ko sa bully habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi siya makasagot at nagulat sa aking tapang. Huwag mo akong gagalawin, matapang kong sabi habang itinulak ang bully palayo. Nang malaman ni Papa ang nangyari, agad niyang sinigurado na wala akong masamang natamo. Anak, proud ako sa'yo. Ipinakita mo na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Nagpakita ng malaking pag-unlad si Cecilia. Naging mas matatag ako sa bawat araw at natutunan kong harapin ang aking mga takot. Nung mag-college ako, lumipat ako sa isang dormitoryo malapit sa aming universidad. Ang lugar ay puno ng mga estudyanteng abala sa kanilang mga gawain. Sa mga panahong iyon, sunod-sunod na pagpatay ang naganap sa aming lugar. Isang araw, habang naglilinis si Papa ng aking kwarto, natagpuan niya ang isang kahon sa ilalim ng aking kama. Naglalaman ito ng mga alaala ng mga biktima ng pagpatay. Anak, ano itong mga bagay na ito? Tanong ni Papa habang hawak ang isang larawan ng isa sa mga biktima. Papa, mga alaala lang ito ng mga kaibigan ko, sagot ko. Habang pinagmamasdan ni Papa ang mga bagay sa kahon, napansin niyang tila masyadong personal ang mga ito. Parang kilalang kilala mo sila, bulong ni Papa sa sarili habang ibinabalik ang kahon sa ilalim ng kama. Sa kabila ng mga katanungan ni Papa, nanatili akong tahimik at nagpatuloy sa aking mga gawain sa universidad. Nang magkasakit si Papa, ako ang nag-alaga sa kanya at sa aming tahanan. Ang aming bahay ay naging tahimik at puno ng lungkot. Anak, salamat sa sa akin, sabi ni Papa habang nakahiga sa kama. Siguraduhin mong may doktor na bibisita. Habang nakaratay si Papa, napansin niyang tuwing gabi ako ay lumalabas at naghuhukay sa likod bahay. Cecilia, anong ginagawa mo sa labas? Tanong niya isang gabi. Papa, huwag kang mag-alala. Inaayos ko lang ang hardin, sagot ko habang nakangiti. Sa kabila ng paglala ng kondisyon ni Papa, tiniyak kong maayos ang kanyang kalagayan. Pero hindi niya alam ang posibleng panganib na dala ng aking mga ginagawa. Isang gabi, habang nakahiga si Papa, narinig niya ang mga yapak ko papunta sa likod bahay. Cecilia, bakit ka lumalabas ng ganitong oras? Bulong niya sa sarili. Sa huli, nanatiling bulag si Papa sa katotohanan. Hindi niya alam na ang kanyang minamahal na anak na si Cecilia ay maaaring may kinalaman sa mga misteryosong pagpatay sa aming lugar. Mga kaibigan, ang kwento ni Cecilia ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ay may kakayahang magdala ng matinding kapahamakan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Can't wait to see you sa susunod na upload. Tandaan, minsan ang pinakatagong lihim ay nasa pinakamalapit na tao sa atin. Hanggang sa muli, mga kaibigan.